Isang hari na pinagkalooban ng hindi maihahambing na karunungan, kayamanan na hindi mabilang, at kapangyarihang hindi mapapantayan. Si Solomon, ang anak ni Haring David, ay nangako sa Diyos na mamumuno siya ng may kabutihan at katarungan. Ngunit sa likod ng mga makikintab na pader ng kanyang palasyo, isang madilim na lihim ang nagbabadya. Alam mo ba na ang pinakamatalinong tao na nabuhay ay nagkasala ng napakalubha na winasak nito hindi lamang ang kanyang espiritualidad, kundi pati na rin ang buong kaharian ng Israel? Ang kaharian na dating nagkakaisa ay nahati sa dalawa. Ang bansang dating malaya ay naging alipin. Ang templong itinayo niya para sa Diyos ay naging abo. Paano nangyari na ang isang taong pinili mismo ng Diyos ay nahulog sa gayong kabiguan? Ang kasalanan ni Solomon ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang mapangwasak na desisyon na nagdulot ng mga konsekwensyang umaabot hanggang sa ating panahon. Sa susunod na mga minuto, ibubunyag natin ang mapait na katotohanan sa likod ng pagbagsak ng pinakamarangyang kaharian sa kasaysayan ng Israel, at kung paano tayo mismo ay nanganganib na ulitin ang parehong kamalian. Sa lahat ng mga hari ng Israel, walang sinuman ang nagkaroon ng karangalan at karunungan na tulad ni Haring Solomon. Anak ng dakilang Haring David, si Solomon ay kilala sa buong mundo dahil sa kanyang hindi maipaliwanag na talino, kayamanan at tagumpay. Subalit sa likod ng marangyang palasyo, sa gitna ng kanyang mga gintong trono at mararangyang handaan, may isang madilim na lihim si Solomon, isang kasalanan na unti-unting sumira sa pundasyon ng kanyang kaharian. Tayo ay nakakarinig ng mga kwento tungkol sa kahanga-hangang templo na itinayo ni Solomon, ang kanyang 700 asawa at 300 kalaguyo, at ang kanyang hindi matapatan na yaman. Ngunit ano nga ba talaga ang nangyari sa likod ng mga pader ng kanyang palasyo? Ano ang tunay na dahilan kung bakit ang isang kaharian na dating pinagpala ng Diyos ay nagsimulang bumagsak? Ang kasaysayan ni Solomon ay nagsimula nang maglakbay ang Diyos sa kanya sa isang panaginip at nagtanong, "Ano ang nais mong ibigay ko sa iyo?" Hindi humingi si Solomon ng kayamanan, kapangyarihan, o mahabang buhay. Sa halip, humingi siya ng karunungan upang mamuno ng may katarungan. Ang Diyos ay lubhang nasiyahan sa kanyang kahilingan, kaya't binigyan niya si Solomon ng hindi lamang karunungan, kundi pati na rin ng kayamanan at karangalan na hindi pa natatamasa ng sino mang hari. Subalit ang lahat ng tagumpay na ito ay nagdala ng isang hindi inaasahang pagsubok. Habang lumalaki ang impluwensya ni Solomon, ganoon din ang kanyang pagnanasa para sa kapangyarihan at kasiyahan. Nagsimula siyang makipag-alyansa sa mga bansang pagano sa pamamagitan ng pag-aasawa sa kanilang mga prinsesa. Sa simula, ito ay tila isang matalinong hakbang sa politika. Ngunit ang bawat bagong asawa ay nagdala ng kanyang sariling Diyos, kultura at pagsamba sa palasyo ni Solomon. Ang Biblia ay malinaw na nagtatala na si Solomon ay nagkaroon ng 700 asawa at 300 kalaguyo. Hindi ito simpleng numero. Isipin mo ang komplikasyon at pagkalito na idudulot nito sa isang kaharian. Ngunit hindi ang dami ng kababaihan ang problema. Ito ay ang epekto nila sa puso ni Solomon. Deuteronomio Kabanatang 7 talata 3 nagsasabi, "Ni huwag kang makikipagkasal sa kanila. Huwag mong papayagan ang iyong mga anak na babae na mapangasawa ng kanilang mga anak na lalaki o kumuha ng kanilang mga anak na babae bilang asawa ng iyong mga anak na lalaki, sapagkat ililigaw nila ang iyong mga anak mula sa pagsunod sa akin upang maglingkod sa ibang mga Diyos." Ito ang eksaktong nangyari kay Solomon. Sa kabila ng kanyang hindi maipaliwanag na karunungan, hindi niya napansin na ang kanyang puso ay unti-unting humihiwalay sa Diyos.
Ang mga babaeng ito ay hindi lamang nagdala ng kanilang mga Diyos-Diyosan sa Jerusalem, kundi hiniling din nila kay Solomon na magtayo ng mga altar at templo. Para sa mga ito, isipin mo ang eksena. Ang templo ng tunay na Diyos na itinayo ni Solomon ng may kahanga-hangang detalye at dedikasyon ay nakatayo sa isang burol. Habang sa mga kalapit na burol, nakatayo ang mga templo para kay Molech, ang Diyos ng mga Amonita na nangangailangan ng sakripisyo ng bata, kay Chemosh, ang Diyos ng mga Moabita, at kay Ashtoreth, ang Diyos ng mga Sidonian. Ang hari na dating kilala sa kanyang katapatan sa Diyos ay ngayon ay nagpapatayo ng mga altar para sa mga Diyos na nagtataguyod ng kahalayan, karahasan, at pagsamba sa mga idolo. Hindi ito nangyari sa isang araw. Ito ay isang unti-unting pagbabago, isang dahan-dahang paglihis mula sa daan ng katotohanan. Ang puso ni Solomon ay naging bato, hindi dahil sa biglaang pagtalikod, kundi dahil sa dahan-dahang pagpapatigas. Bawat kompromiso, bawat maliit na hakbang palayo sa Diyos ay nagdulot ng isang mas malaking distansya. Hanggang sa isang araw, ang hari na dating nakipag-usap sa Diyos ng harapan ay ngayon ay nagpapatira pa sa harap ng mga Diyos na yari sa kahoy at bato. Ano ang nangyari sa karunungan ni Solomon? Paano nagawa ng pinakamarunong na tao sa mundo na gumawa ng gayong nakakahiyang pagkakamali? Ang sagot ay matatagpuan sa mga salita ni Jesus sa Mateo Kabanatang 6 talata 24. Walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang isa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang isa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Si Solomon ay nagsimulang maglingkod sa dalawang Panginoon, ang tunay na Diyos at ang kanyang sariling pagnanasa. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pagnanasa ay naging mas malakas at ang kanyang dedikasyon sa Diyos ay humina. Ito ang tunay na lihim na kasalanan ni Solomon, hindi lamang ang kanyang maraming asawa o ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kundi ang kanyang nagkakahating puso. Ang resulta ng kasalanang ito ay mabilis na naramdaman sa buong kaharian. Ang mga mamamayan ay nagsimulang magdusa sa ilalim ng mabigat na buwis at sa pilitang paggawa. Ang mga leader ng militar ay nagsimulang magtanong sa kanilang katapatan. Ang mga karatig na bansa ay nagsimulang magplano ng rebelyon, at ang mga propeta ay nagsimulang maghayag ng mga babala mula sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng kanyang karunungan, si Solomon ay hindi nakita ang unos na paparating. Hindi niya naunawaan na ang kanyang mga personal na pagpapasya ay may mga pampublikong kahihinatnan. Ang kaharian na dating pinagpala ng Diyos ay ngayon ay nasa bingit ng pagkawasak. Pagkatapos ng kamatayan ni Haring David, umakyat sa trono ang kanyang anak na si Solomon. Isa sa mga pinakamahusay na hari ng Israel, kilala si Solomon sa kanyang karunungan, kayamanan, at ang malaking templo na itinayo niya para sa Diyos. Pero mayroon siyang isang lihim na kasalanan na humantong sa pagbagsak ng kanyang kaharian. Alam niyo ba na si Solomon, ang pinakamatalinong tao na nabuhay, ay nagkaroon ng 700 na asawa at 300 kabit? Ito ay direktang paglabag sa utos ng Diyos para sa mga hari. Sa Deuteronomio, malinaw na sinabi ng Diyos na ang hari ay hindi dapat magparami ng asawa dahil iibahin nito ang kanyang puso mula sa Diyos. Ngunit bakit naman kaya nagkaroon ng ganito karaming asawa si Solomon? Ang isa sa mga pangunahing dahilan ay ang politika. Sa panahong iyon, ang pag-aasawa sa mga prinsesa ng ibang bansa ay isang paraan ng pagbuo ng diplomatikong alyansa. Si Solomon ay nakipag-alyansa sa maraming bansa sa pamamagitan ng pag-aasawa sa kanilang mga prinsesa. Ang pinakakilala sa kanyang mga asawa ay ang anak na babae ng paraon ng Ehipto,
na nagdala sa kanya ng malaking kayamanan at kapangyarihan. Pero ang mga alyansang ito ay may kapalit. Ang mga dayuhang asawa ni Solomon ay nagdala ng kanilang mga Diyos-Diyosan at relihiyon sa Israel. Sa simula, pinahintulutan lang ni Solomon ang mga ito bilang paggalang sa kanyang mga asawa. Pero sa paglipas ng panahon, ang kanyang puso ay unti-unting naiba mula sa tunay na Diyos. Ang kasaysayan ni Solomon ay isang makapangyarihang halimbawa ng kung paano ang isang maliit na kompromiso ay maaring humantong sa isang malaking pagbagsak. Isipin mo, ang taong direktang kinausap ng Diyos at pinagkalooban ng hindi pangkaraniwang karunungan ay nahulog sa pagsuway dahil sa kanyang kahinaan sa mga babae. Ang Biblia ay nagsasasabi na noong tumanda na si Solomon, ang kanyang mga asawa ay umikot sa kanyang puso patungo sa ibang mga Diyos. Hindi na niya sinunod ang Panginoon ng buong puso, hindi tulad ng kanyang amang si David. Sa halip, siya ay sumunod kay Ashtoreth, ang diyosa ng mga Sidonians, at kay Molech, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Ammonites. Ito ay hindi lang simpleng pagsuway. Ang pagsamba kay Molech ay nagsasangkot ng sakripisyo ng mga bata. Isipin mo, ang pinakamatalinong tao sa buong mundo ay nahulog sa gayong kadiliman. Ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impluwensya ng mga tao sa ating paligid, lalo na ng mga taong malapit sa atin. Ang trahedya ng kasalanan ni Solomon ay mas lumalala kapag isinaalang-alang natin ang kanyang mga naunang taon bilang hari. Nang una siyang umakyat sa trono, humingi siya sa Diyos ng karunungan sa halip na kayamanan o kapangyarihan. Ang Diyos ay lubhang nasiyahan sa kahilingang ito kaya't binigyan niya si Solomon ng hindi lamang karunungan, kundi pati na rin ng kayamanan at kaluwalhatian na hindi pa nakamit ng sinumang hari bago siya. Ang pagkakamali ni Solomon ay nagpapakita ng isang mahalagang aral para sa atin. Ang karunungan ay hindi sapat. Kailangan din natin ng katapatan at pagsunod sa Diyos. Ang pinakamatalinong tao sa mundo ay nagkamali ng malaki dahil hindi niya sinunod ang mga utos ng Diyos tungkol sa pag-aasawa. Ang kasalanan ni Solomon ay nagkaroon ng malubhang epekto sa kaharian ng Israel. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kaharian ay nahati sa dalawa, ang kaharian ng Huda sa timog at ang kaharian ng Israel sa hilaga. 10 tribo ang humihiwalay mula sa angkan ni David na nag-iwan lamang ng 2 tribo, Juda at Benjamin, sa ilalim ng pamumuno ng anak ni Solomon na si Rehoboam. Ito ay direktang resulta ng kasalanan ni Solomon. Sinabi ng Diyos kay Solomon na dahil sa kanyang pagsuway, kukunin niya ang kaharian mula sa kanyang anak at ibibigay sa kanyang lingkod. Gayunpaman, dahil sa pagmamahal ng Diyos kay David, hindi niya kinuha ang buong kaharian. Sa halip, nag-iwan siya ng 1 tribo, kasama ang maliit na Benjamin, para sa anak ni Solomon. Ang pagkakahati ng kaharian ay nagdala ng maraming siglo ng digmaan at kaguluhan sa Israel. Ang mga hari ng hilagang kaharian ay lalong sumama na humahantong sa kanilang pagkabihag sa Assyria. Ang mga hari ng Juda ay nagkaroon ng ilang mabubuting hari, ngunit sa huli, sila rin ay nabihag sa Babylonia. Lahat ng ito ay maaaring naiwasan kung sinunod lamang ni Solomon ang mga utos ng Diyos. Ang kanyang karunungan, kayamanan, at kapangyarihan ay hindi sapat para protektahan siya mula sa mga kahihinatnan ng kanyang kasalanan. Ang kwento ni Solomon ay nagpapaalala sa atin na walang sino man ang hindi madaling mahulog. Kahit na ang pinakamatalinong tao sa mundo ay nagkamali ng malubha. Ito ay nagpapaalala rin sa atin ng kahalagahan ng pagiging maingat sa mga taong pinipili nating makasama at maging malapit sa atin. Ang mga asawa ni Solomon ay may malaking impluwensya sa kanya na humahantong sa kanyang pagtalikod mula sa Diyos. Ano ang maaari nating matutunan mula sa kwentong ito? Una, dapat nating tandaan na ang karunungan
ay walang halaga kung hindi ito ginagamit para sumunod sa Diyos. Pangalawa, dapat tayong maging maingat sa mga taong pinipili nating makasama dahil maaari silang magkaroon ng malaking impluwensya sa atin. At pangatlo, dapat nating tandaan na ang ating mga pagpapasya ay hindi lamang nakakaapekto sa atin, kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon. Alam ba ninyo na ang pinakamarunong na tao sa kasaysayan ay naging biktima ng kanyang sariling karunungan? Si Haring Solomon, ang lalaking pinili ng Diyos para mamuno sa Israel sa pinakamataas na antas ng kaluwalhatian nito, ay nagwakas sa isang trahedya. Isang kwento ito ng isang lalaking may lahat: kayamanan, kapangyarihan, karunungan at pagkilala, ngunit nawala ang lahat dahil sa isang malalim at nakamamatay na kasalanan. Ang pinakamalalim na kasalanan ni Solomon ay hindi niya pagkakaroon ng 700 asawa at 300 kabit. Hindi rin ito ang kanyang hindi mapigil na pagnanasa sa kayamanan o mga palatial na gusali. Ang kanyang pinakamalalim na kasalanan ay ang pagsamba sa ibang Diyos, isang direktang pagsuway sa unang utos ng Diyos ng Israel. Paano nangyari ito sa isang lalaking personal na nakipag-usap sa Diyos? Sa isang lalaking nagtatag ng templo para sa Yahweh? Sa isang lalaking binigyan ng karunungang higit pa sa sinumang nabuhay noon o pagkatapos? Ito ay isang kwento ng unti-unting pagbagsak, isang babala para sa lahat ng naniniwala na sila ay malakas na malakas para mahulog. Sa simula ng kanyang paghahari, si Solomon ay isang halimbawa ng katapatan. Nang tanungin siya ng Diyos kung ano ang kanyang nais, hindi niya hiningi ang kayamanan o kapangyarihan, kundi ang karunungan upang mamuno ng maayos sa bayan ng Diyos. Ang Diyos ay lubos na nasiyahan sa kahilingan kong ito, kaya't binigyan niya si Solomon hindi lamang ng hindi maihahambing na karunungan, kundi pati na rin ng kayamanan at kaluwalhatian na hindi pa nakikita sa mundo. Ang kaluwalhatian ng Israel sa ilalim ni Solomon ay hindi maihahambing. Ang kanyang kaharian ay umaabot mula sa ilog Euphrates hanggang sa hangganan ng Ehipto. Ang kanyang kayamanan ay walang katulad. Ang Biblia ay nagsasasabi na ang pilak ay kasing karaniwan ng mga bato sa Jerusalem sa panahon ng kanyang paghahari. Ang mga bansa mula sa malayo ay nagpadala ng mga regalo at tributo. Ang mga hari at reyna ay naglalakbay ng libu-libong milya upang makita ang kanyang kaluwalhatian at marinig ang kanyang karunungan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaluwalhatiang ito, nagsimulang pumasok ang kadiliman. Si Solomon ay nagsimulang gumawa ng mga kompromiso. Una, ito ay tila maliit at hindi kapansin-pansin. Isang diplomatikong pag-aasawa dito, isang alyansa doon. Ngunit ang mga maliit na kompromisong ito ay naging isang landas tungo sa isang malaking pagbagsak. Ang unang maling hakbang ni Solomon ay ang kanyang mga pag-aasawa sa politika. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na siya ay umiibig kay Faraon, hari ng Ehipto, at kinuha ang anak na babae ni Faraon. Ito ay isang diplomatikong pag-aasawa, isang karaniwang kasanayan sa mga sinaunang kaharian. Ngunit ito ay isang direktang paglabag sa utos ng Diyos sa mga hari ng Israel na hindi mag-asawa sa mga dayuhan, sapagkat aakayin nila ang kanilang mga puso palayo sa Diyos. At iyon mismo ang nangyari. Ang isang diplomatikong pag-aasawa ay naging 2, pagkatapos ay 10, pagkatapos ay 100, hanggang sa si Solomon ay may 700 asawa at 300 kabit. Marami sa mga babaeng ito ay mga dayuhan na nagdala ng kanilang sariling mga Diyos sa Jerusalem. Sa simula, pinahintulutan ni Solomon ang kanyang mga asawa na sumamba sa kanilang sariling mga Diyos bilang isang konsesyon sa diplomatikong realidad. Ngunit sa paglipas ng panahon, siya mismo ay nakisali sa kanila.
Ang una Hari 11, 4-5 ay nagsasasi sapagkat nangyari nang si Solomon ay matanda na ang kaniyang mga asawa ay nagpasuway sa kaniyang puso sa ibang mga Diyos. At ang kaniyang puso ay hindi lubos sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kaniyang ama. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astaroth na diyosa ng mga Sidonyo, at kay Milcom na karumal-dumal na Diyos ng mga Amonita. Isipin mo ang trahedyang ito. Ang lalaking nagtayo ng templo para sa Diyos ng Israel ay ngayon ay nagtatayo ng mga altar para sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa. Ang lalaking nakipag-usap sa Diyos ng harap-harapan ay ngayon ay yumuyuko sa harap ng mga walang buhay na rebulto. Ang lalaking binigyan ng Diyos ng hindi maihahambing na karunungan ay ngayon ay gumagawa ng pinakamalaking kahangalan na maaaring gawin ng isang tao, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang pinakamasakit na bahagi nito ay ang unti-unting pagkabulok. Hindi ito nangyari ng isang beses lang. Hindi ito isang biglaang pagbagsak. Ito ay isang unti-unting pagkahulog, isang serye ng mga maliit na kompromiso na humantong sa isang malaking pagtalikod. Ang bawat maliit na desisyon na sumuway ay nagpapalayo sa kanya mula sa Diyos hanggang sa siya ay nasa malayo na. Ang mga konsekwensya ay nakakasindak. Ang Diyos ay nagpakita kay Solomon at nagbanta na hahatiin ang kaharian mula sa kanyang mga kamay. Dahil lamang sa pangako ng Diyos kay David na ang kanyang angkan ay maghahari magpakailanman, kaya't hindi ganap na kinuha ang kaharian mula kay Solomon. Sa halip, ang karamihan ng kaharian ay kukunin mula sa kanyang anak at ibibigay sa iba, at iyon mismo ang nangyari. Pagkatapos ng kamatayan ni Solomon, ang kanyang anak na si Rehoboam ay naging hari. Ngunit 10 tribo ng Israel ay naghimagsik at sumunod kay Jeroboam, isang dating lingkod ni Solomon. Ang dating nagkakaisang kaharian ng Israel ay nahati sa dalawa, ang kaharian ng Juda sa timog at ang kaharian ng Israel sa hilaga. Ang kaluwalhatian ng nagkakaisang Israel ay hindi na muling mababawi. Ang pagbagsak ni Solomon ay nagsisilbing isang mapait na paalala na walang sinuman, gaano man katalino o matagumpay, ang immune sa espiritual na pagbagsak. Kahit na ang pinakamarunong na tao sa kasaysayan ay nahulog sa pinakamalalim na kasalanan, ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang kasalanan ay kadalasang nagsisimula sa maliliit na kompromiso. Bihira tayong bumagsak sa isang malalaking kasalanan ng isang beses lang. Sa halip, ito ay isang serye ng maliliit na mga desisyon, maliliit na kompromiso na paglipas ng panahon ay humahantong sa isang malaking pagbagsak. Ang kwento ni Solomon ay nagtuturo rin sa atin tungkol sa panganib ng pag-aasawa sa mga taong hindi nagbabahagi ng ating pananampalataya. Ang Diyos ay nagbabala sa mga Israelita na huwag mag-asawa sa mga dayuhan, hindi dahil siya ay laban sa pagkakaiba-iba, kundi dahil alam niya na ang mga pag-aasawang iyon ay magdadala ng mga Israelita palayo mula sa pagsamba sa Kanya. At yun mismo ang nangyari kay Solomon. Ngunit marahil ang pinakamahalagang aral mula sa kwento ni Solomon ay ang panganib ng ipagpalagay na ang ating espiritual na tagumpay sa nakaraan ay ginagarantiya ang ating espiritual na katapatan sa hinaharap. Si Solomon ay nagsimula ng mahusay. Siya ay isang lalaking may malalim na pananampalataya at pag-ibig para sa Diyos. Ngunit hindi niya pinanatili ang kanyang pananampalataya. Hindi niya ginawa ang mahirap na trabaho ng pangangalaga sa kanyang puso at pag-iisip laban sa mga impluwensya ng mundo sa paligid niya. At ang resulta ay isang trahedya, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong bansa ng Israel. Ang kanyang kasalanan ay nagdala ng pagkakahati-hati, digmaan at sa huli, pagkabihag. Ang mga desisyon niya ay may mga konsekwensya na umaabot ng lampas pa sa kanyang sariling buhay.
na nakakaapekto sa mga henerasyon na susunod sa kanya. Ngunit may pag-asa pa rin sa kwento ni Solomon. Ang aklat ng Ecclesiastes na karamihan ay pinaniniwalaan na isinulat ni Solomon sa kanyang mga huling taon ay nagpapahiwatig na sa huli ay nagsisisi siya at bumalik sa Diyos. Pagkatapos ng lahat ng kanyang mga paghahanap para sa kahulugan, sa karunungan, kasiyahan, kayamanan, at kapangyarihan, bumalik siya sa konklusyon na ang tunay na kahulugan ay matatagpuan lamang sa Diyos. Pakinggan natin ang konklusyon ng buong usapan. Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong tungkulin ng tao. Ngayon ay talakayin natin ang pinakamalalim na bahagi ng ating kwento, ang direktang kaugnayan ng mga kasalanan ni Solomon sa pagbagsak ng kanyang kaharian. Hindi ito simpleng kwento ng isang taong nagkamali. Ito ay isang matinding aral sa kung paano ang mga personal na desisyon ng isang pinuno ay maaaring magdulot ng malawakang epekto sa buong bansa. Nang tumalikod si Solomon sa Diyos, hindi lamang ang kanyang personal na relasyon sa Panginoon ang naapektuhan. Ang buong kaharian ng Israel ay sumama sa kanyang pagbagsak. Sa unang hari Kapitulo 11, malinaw na sinabi na dahil sa kasalanan ni Solomon, hinati ng Diyos ang kaharian pagkatapos ng kanyang paghahari. 10 tribo ang inalis mula sa kanyang anak na si Rehoboam at ibinigay kay Jeroboam. Isipin mo ang implikasyon nito. Ang dating makapangyarihang nagkakaisang kaharian ay nahati sa dalawa. Ang kaharian ng Hilagang Israel at ang kaharian ng Timog Huda. Pero bakit ganito kalaki ang parusa? Dahil hindi lamang si Solomon ang nagkasala. Bilang hari, dinala niya ang buong bansa sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nagtatag siya ng mga altar para sa mga Diyos ng kanyang mga asawa sa buong lupain. Isipin mo, ang isang bansa na dati ay kilala sa pagsamba sa isang tunay na Diyos, ngayon ay puno ng mga templo para sa mga Diyos ng Moab, Ammon, at iba pang mga bansa. Ang kanyang impluwensya bilang hari ay naging sanhi ng malawakang apostasya. Ang ekonomiya ng Israel ay nagsimulang bumagsak din. Ang labis na paggastos ni Solomon sa kanyang mga palasyo, mga asawa, at mga proyekto ay nangailangan ng mabigat na pagbubuwis. Ayon sa mga iskolar, ang kanyang panahon ng paghahari ay nagsimula sa kasaganaan ngunit natapos sa pagkabankrupt. Nang pumanaw si Solomon, iniwan niya ang isang kaharian na lubhang nabigatan ng utang at pagbubuwis, na ang mga tao ay naghimagsik laban sa kanyang anak na si Rehoboam na nagresulta sa paghahati ng kaharian. Ang pinakamalalang epekto, gayunpaman, ay ang pagbabago ng espiritual na direksyon ng Israel. Si Solomon, na dating nagtatag ng templo para sa pagsamba sa tunay na Diyos, ay naging instrumento sa pagsira ng espiritual na pamana ng Israel. Ang kanyang mga desisyon ay nagbukas ng pintuan para sa idolatria na magpatuloy sa buong kasaysayan ng Israel, na humantong sa kalaunan sa pagkawasak ng parehong kaharian at ang pagkatapon ng mga Israelita. Higit pa rito, ang mga alyansa ni Solomon sa pamamagitan ng pag-aasawa ay nagdulot ng mga komplikadong relasyon sa ibang bansa na kalaunan ay naging mga kaaway ng Israel. Halimbawa, ang Ehipto na dating kaalyado sa pamamagitan ng pag-aasawa ni Solomon sa anak ng Paraon ay naging isa sa mga pangunahing kalaban ng Israel pagkatapos ng kanyang paghahari. Sa katunayan, ang Ehipto ay naging sanktuaryo para kay Jeroboam nang siya ay tumakas mula kay Solomon at kalaunan ay sumuporta sa kanyang paghihimagsik. Ang pagbagsak ng kaharian ni Solomon ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Ang mga personal na kasalanan ng mga pinuno ay may pampublikong kahihinatnan. Kahit na si Solomon na may lahat ng kanyang karunungan
ay hindi nakaiwas sa prinsipyong ito. Sa katunayan, ang kanyang mas mataas na karunungan ay nagdulot ng mas mataas na responsibilidad. Ang trahedya ni Solomon ay lalo pang pinatindi ng katotohanan na siya ay personal na binalaan ng Diyos. Sa unang hari Kapitulo 3, nang magpakita ang Diyos kay Solomon sa Gibeon, sinabi niya na kung susunod si Solomon sa kanyang mga daan, pahabain niya ang kanyang mga araw. Ngunit kung hindi, magkakaroon ng matinding kahihinatnan. Ang babala ay malinaw, ngunit hindi ito sinunod ni Solomon. Maaaring isipin ng ilan na ang pagbagsak ng kaharian ay nangyari lamang pagkatapos ng kamatayan ni Solomon. Ngunit ang katotohanan ay nagsimula na ang pagbagsak habang siya ay nabubuhay pa. Ang mga paghihimagsik ni Hadad ng Edom at Rezon ng Syria ay nagsimula na sa panahon ng kanyang paghahari, na nagpapakita na ang dating hindi matatalo at mapayapang kaharian ay nagsimula ng mawalan ng kapangyarihan at impluensya. Isipin din natin kung paano nagbago ang reputasyon ni Solomon sa paglipas ng panahon. Sa simula ng kanyang paghahari, siya ay kilala sa buong mundo para sa kanyang karunungan na nag-udyok sa mga hari at reyna na pumunta sa Israel para makita siya. Ngunit sa pagtatapos ng kanyang paghahari, siya ay mas kilala sa kanyang kalabisan, idolatria at mga pagkakamali. Ang kanyang pamana ay naging isa ng mga babala sa halip na inspirasyon. Ang pinakamalalim na aspeto ng kaugnayan ng kasalanan ni Solomon sa pagbagsak ng kanyang kaharian ay ang pagkakaiba ng kanyang nasimulan at kanyang natapos. Siya ay nagsimula bilang isang batang hari na humiling ng karunungan para pamunuan ang mga tao ng Diyos, at natapos bilang isang halimbawa ng kung paano maaaring maligaw ang pinakamatalino sa mga tao kapag hinayaan nilang ang kanilang mga puso ay malihis mula sa Diyos. Ang kwento ni Solomon ay hindi lamang isang personal na trahedya. Ito ay isang pambansang kalamidad na nagdulot ng mga siglo ng paghihirap para sa Israel. Ang dating pinakadakilang kaharian sa rehiyon ay naging dalawang mahihinang estado na kalaunan ay nasakop ng mga imperyo tulad ng Assyria at Babylonia. Ang lahat ng ito ay maaaring naiwasan kung si Solomon, sa lahat ng kanyang karunungan, ay pinili lamang na manatiling tapat sa Diyos na nagbigay sa kanya ng lahat. Ang kaharian ni Solomon ay tumayo bilang isang simbolo ng kapangyarihan at kasaganaan sa buong mundo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Israel ay naging isang kaharian na hinangaan at kinatatakutan ng mga bansa sa paligid nito. Subalit, habang lumalaki ang kanyang impluensya at yaman, ganoon din ang pagkakaroon ng mga bitak sa pundasyon ng kanyang pamilya. Ang mga pamilya ng mga hari ay hindi lamang mga personal na institusyon, kundi mga politikal na instrumento rin. Sa kaso ni Solomon, ang kanyang maraming asawa at mga kalaguyo ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng personal na kasiyahan, kundi nagsilbi rin bilang mga diplomatikong ugnayan sa ibang mga bansa. Isipin ninyo ito, ang bawat kasal ni Solomon sa isang prinsesa ng ibang bansa ay nagtatag ng isang alyansa, isang kasunduan ng kapayapaan at kooperasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga hari noong panahong iyon ay nagkakaroon ng maraming asawa. Ito ay isang paraan ng pag-secure ng kanilang mga kaharian. Ngunit ang ganitong uri ng diplomatikong pakikipag-ugnayan ay may kaakibat na malaking presyo. Sa bawat bagong asawa na pumasok sa palasyo ni Solomon, isang bagong kultura, isang bagong relihiyon, at isang bagong set ng mga paniniwala ang dumating kasama nito. Sa loob ng maikling panahon, ang palasyo ni Solomon ay naging isang kaleidoskopyo ng iba't ibang mga kultura at relihiyon na bawat isa ay kumukuha ng espasyo at impluensya. Ang mga anak ni Solomon ay lumaki sa ganitong kapaligiran.
Isang kapaligiran kung saan ang pagsamba sa Diyos ng Israel ay isa lamang sa maraming opsyon. Isipin ninyo ang kalituhan at kawalan ng direksyon na maaaring naramdaman ng mga batang ito. Sino ang dapat nilang sundin? Ang Diyos ng kanilang ama o ang mga Diyos ng kanilang mga ina? Sino ang tama? Sino ang mali? Sa gitna ng ganitong kalituhan, hindi nakapagtatataka na marami sa mga anak ni Solomon ay lumihis sa landas ng kanilang ama. Ang pinakakilalang anak ni Solomon ay si Rehoboam, na sumunod sa kanya bilang hari ng Israel. Subalit, si Rehoboam ay hindi namana ang karunungan ng kanyang ama. Sa halip siya ay naging arogante at mapagmataas. Nang ang mga tao ay lumapit sa kanya upang humiling ng kaunting kaginhawaan mula sa mabigat na mga buwis na ipinataw ni Solomon, ang kanyang tugon ay nagpakita ng kanyang kawalan ng pangunawa at empathy. Ang aking maliit na daliri ay mas makapal kaysa sa baywang ng aking ama. Ang aking ama ay nagpataw sa inyo ng mabigat na pamatok, ngunit ako ay magdaragdag pa sa inyong pamatok. Ang aking ama ay pinarusahan kayo ng mga latigo, ngunit ako ay parurusahan kayo ng mga alakdan. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng malaking pagkakahati-hati sa kaharian. 10 tribo ng Israel ay naghimagsik laban kay Rehoboam at nagtatag ng kanilang sariling kaharian sa Hilaga, nakilala bilang ang kaharian ng Israel. 2 tribo lamang, Juda at Benjamin, ang nanatiling tapat kay Rehoboam na nagbuo ng kaharian ng Juda sa timog. Ang pagkakahati-hating ito ay nagmarka ng simula ng isang mahabang panahon ng pagbagsak para sa dating makapangyarihang kaharian ni Solomon. Ang dalawang kaharian ay madalas na nakikipag-away sa isa't isa, na nagpapahina sa kanilang lakas at nagbibigay daan para sa mga dayuhang mananakop na sakupin sila. Ngunit ang pagbagsak ng pamilya ni Solomon ay hindi lamang nakaapekto sa politikal na kalagayan ng Israel. Ito rin ay nagdulot ng malaking espiritual na pagbagsak. Ang mga anak ni Solomon na lumaki sa isang kapaligiran kung saan ang pagsamba sa maraming Diyos ay normal, ay nagpatuloy sa pagsamba sa mga Diyos ng kanilang mga ina. Sila ay nagtayo ng mga altar at mga dambana para sa mga Diyos na ito at hinimok ang mga tao na sumamba sa kanila. Ito ay isang malaking pagtalikod sa pananampalataya ng kanilang mga ninuno. Ang Israel, na dating isang bansa na nakatuon sa pagsamba sa iisang Diyos, ay naging isang bansa na sumasamba sa maraming Diyos. Ang espiritual na pagkakaisa na dating nagbigkis sa mga tao ay nawala, at sa halip, sila ay nahati sa iba't ibang mga grupo na sumasamba sa iba't ibang mga Diyos. Ang pagbagsak ng pamilya ni Solomon ay nagpakita ng isang mahalagang aral. Ang mga desisyon na ginagawa natin sa ating personal na buhay ay maaaring magkaroon ng malawak na mga implikasyon. Ang pagpili ni Solomon na mag-asawa ng maraming babae mula sa ibang mga bansa ay maaaring naging mabuti para sa kanyang diplomatikong relasyon. Ngunit ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang pamilya at sa espiritual na kalagayan ng kanyang bansa. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa materyal na kayamanan o politikal na kapangyarihan, kundi sa kalidad ng ating mga relasyon at sa integridad ng ating mga paniniwala. Si Solomon ay maaring naging ang pinakamayamang hari sa kasaysayan, ngunit ang kanyang pagkabigong pamahalaan nang maayos ang kanyang pamilya ay nagdulot ng kanyang pinakadakilang pagkatalo. Ang kwento ng pamilya ni Solomon ay nagpapaalala rin sa atin ng kahalagahan ng pagkakaroon ng isang malinaw na direksyon at layunin sa buhay. Kung wala ito, maaari tayong madala ng mga hangin ng pagbabago at madala sa mga direksyon na hindi natin binalak na tahakin. Ito ay isang mahalagang aral para sa ating lahat, lalo na sa mga nasa posisyon ng pamumuno.
Sa susunod na bahagi ng ating serye, titingnan natin ang isa pang aspeto ng buhay ni Solomon na nagdulot ng kanyang pagbagsak, ang kanyang relasyon sa kayamanan at materyal na bagay. Paano nakaapekto ang kanyang walang hanggang paghahanap ng kasaganaan sa kanyang espiritual na buhay? At ano ang mga aral na maaari nating matutuhan mula sa kanyang karanasan? Ngunit ang lahat ng karunungan at kayamanan ni Solomon ay hindi siya naprotektahan mula sa pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Ang lalaking kilala sa kanyang karunungan ay nahulog sa pinakamapanganib na bitag, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Paano nangyari ito? Ang lalaking pinili ng Diyos na nagtataglay ng hindi maipaliwanag na karunungan ay tumalikod sa Diyos na nagbigay sa kanya ng lahat? Ang kwento ng pagbagsak ni Solomon ay nagsimula sa isang simpleng desisyon na nagdulot ng malaking epekto. Ayon sa kasulatan, si Solomon ay nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 kalaguyo. Marami sa mga babaeng ito ay nagmula sa mga bansang nakapaligid sa Israel. Mga Moabita, Amonita, Edomita, Sidonians at Heteo. Ang mga babaeng ito ay nagmula sa mga kulturang sumasamba sa ibang mga Diyos at may kanya-kanyang mga ritual at paniniwala. Ang Diyos ay malinaw na nagbabala sa mga Israelita na huwag makipag-asawa sa mga banyagang babae dahil tiyak na ibabalik nila ang inyong mga puso sa kanilang mga Diyos. Ngunit si Solomon, sa kabila ng kanyang karunungan, ay hindi sumunod sa utos na ito. Bakit? Dahil sa kanyang pagmamahal sa mga babaeng ito at marahil dahil sa kanyang paniniwala na ang kanyang karunungan ay magpoprotekta sa kanya mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit ang kasulatan ay malinaw. Nang si Solomon ay matanda na, ang kanyang mga asawa ay bumaling ng kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi lubos na nakatuon sa Panginoong kanyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. Ang lalaking dating nagtataglay ng walang kapantay na karunungan ay nagsimulang sumamba kay Astaroth, ang diyosa ng mga Sidonians, at kay Milcom, ang kasuklam-suklam na diyos ng mga Amonita. Hindi lamang iyon, itinayo pa niya ang mga altar para sa mga diyos ng kanyang mga asawa sa burol, sa silangan ng Jerusalem, kung saan maaari silang magsunog ng insenso at mag-alay ng mga sakripisyo. Isipin mo ang eksena. Ang hari ng Israel, ang taong nagtayo ng templo para sa Diyos ng Israel ay ngayon ay nagtatayo ng mga altar para sa mga Diyos-Diyosan. Ang pagbagsak ni Solomon ay hindi nangyari sa isang iglap. Ito ay isang proseso, isang unti-unting pagbabago sa kanyang puso. Nagsimula ito sa maliit na mga kompromiso, ang pagpapakasal sa mga babaeng sumasamba sa ibang mga Diyos, ang pagpapahintulot sa kanila na magsagawa ng kanilang mga ritual, at sa kalaunan, ang pagsali sa kanila sa mga ritual na ito. Ito ay isang mahalagang aral para sa atin. Ang kasalanan ay kadalasang nagsisimula sa maliit na mga kompromiso, mga desisyon na tila hindi gaanong mahalaga sa oras na iyon. Ngunit ang mga maliit na kompromisong ito ay maaaring humantong sa mas malalaking pagkakamali na sa kalaunan ay maaaring magpabago ng buong direksyon ng ating buhay. Ang epekto ng kasalanan ni Solomon ay hindi lamang personal. Ito ay nakaapekto sa buong kaharian ng Israel. Ang Diyos ay nagalit kay Solomon at sinabi sa kanya, "Yamang, ito ang iyong ginawa, at hindi mo tinupad ang aking tipan at ang aking mga batas na aking iniutos sa iyo. Tiyak na hahatiin ko ang kaharian mula sa iyo at ibibigay ito sa iyong lingkod." Ito ay isang nakakagulat na pahayag. Ang kaharian na pinaghirapang itayo ni Solomon, ang kaharian na umabot sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan at kayamanan sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay hahatiin dahil sa kanyang kasalanan. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ito nangyari sa panahon ng kanyang pamumuno ay dahil sa pagmamahal ng Diyos kay David, ang ama ni Solomon.
Sinabi ng Diyos, "Gayunpaman, hindi ko gagawin ito sa iyong mga araw dahil kay David na iyong ama. Hahatiin ko ito mula sa kamay ng iyong anak." Ang pagbagsak ni Solomon ay isang matinding babala para sa atin. Kahit na tayo ay may karunungan, kahit na tayo ay pinagpala ng Diyos, hindi tayo immune sa tukso. Kung ang pinakamarunong na tao na nabuhay ay nahulog sa kasalanan, gaano pa kaya tayo? Ngunit may pag-asa. Kahit na si Solomon ay nagkasala, ang Diyos ay hindi tuluyang tinalikuran ang Israel. Sa halip, ipinangako niya na mag-iiwan ng isang tribo para sa anak ni Solomon, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem na aking pinili. Ang kwento ni Solomon ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay matapat, kahit na tayo ay hindi. Siya ay nanatiling tapat sa kanyang pangako kay David, kahit na si Solomon ay hindi naging tapat sa kanya. Kaya ano ang matututunan natin mula sa pagbagsak ni Solomon? Una, dapat tayong maging maingat sa mga desisyon na ating ginagawa, lalo na sa mga tila maliit at hindi gaanong mahalaga. Ang mga desisyong ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ating buhay at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Pangalawa, dapat nating tandaan na ang karunungan lamang ay hindi sapat. Si Solomon ay may karunungan, ngunit hindi niya ito ginamit para sundin ang Diyos. Ang karunungan ay dapat gamitin para sa tamang layunin, para sundin ang Diyos at gawin ang kanyang kalooban. Pangatlo, dapat tayong maging maingat sa mga impluwensya sa ating buhay. Ang mga asawa ni Solomon ay may malaking impluwensya sa kanya, at sa kalaunan ay humantong sa kanyang pagbagsak. Sino ang mga taong may impluwensya sa ating buhay? Sila ba ay naghihikayat sa atin na sundin ang Diyos? O hinihikayat nila tayo na tumalikod sa Kanya? Ang pagbagsak ni Solomon ay hindi lamang tungkol sa personal niyang kasalanan, kundi isang malalim na aral para sa buong kaharian. Habang tumatanda si Solomon, ang kanyang puso ay unti-unting lumayo sa Diyos, at ito ang naging simula ng pagbagsak ng kanyang kaharian. Ang Diyos ay hindi nagpabaya sa kanyang pangako, at ang hatol ay dumating sa paraang hindi inaasahan ni Solomon. Matapos ang mga taon ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang Panginoon ay nagpakita kay Solomon at nagbigay ng malinaw na babala, "Dahil ginawa mo ito at hindi mo tinupad ang aking tipan at ang aking mga batas na iniutos ko sa iyo, tiyak na kukunin ko ang kaharian mula sa iyo at ibibigay ko ito sa iyong lingkod." Ito ang mga salitang bumabagabag sa isip ni Solomon, ngunit tila huli na para sa kanya ang magsisi. Ang hatol ng Diyos ay may bahagi ng awa, gayunpaman. "Gayunman, hindi ko ito gagawin sa iyong kapanahunan dahil sa iyong amang si David. Sa kamay ng iyong anak ko ito kukunin." Ang pagpapaliban ng kaparusahan ay hindi nangangahulugang ito ay hindi darating. Para kay Solomon, ito ay naging mas masakit pa dahil alam niyang ang kanyang anak ang magdurusa dahil sa kanyang mga kasalanan. Ngunit hindi lamang iyon. Sinabi ng Diyos na hindi niya kukunin ang buong kaharian. "Hindi ko kukunin ang buong kaharian. Bibigyan ko ang iyong anak ng isang tribo, alang-alang sa aking lingkod na si David, at alang-alang sa Jerusalem na aking pinili." Ang tribo ng Juda ay mananatili sa ilalim ng pamamahala ng angkan ni David, hindi dahil sa karapat-dapat ni Solomon, kundi dahil sa katapatan ng kanyang ama at sa pangako ng Diyos sa Jerusalem. Habang tumatanda si Solomon, nagsimula siyang makita ang mga palatandaan ng nalalapit na pagbagsak. Ang mga kaaway na dati niyang pinahihina ay nagsimulang lumakas. Una sa kanila ay si Hadad, isang Edomita ng maharlikang dugo. Noong panahon ni David, si Joab ay pumatay sa halos lahat ng kalalakihan sa Edom, ngunit si Hadad ay nakatakas sa Ehipto bilang isang batang lalaki. Sa Ehipto siya ay naging malapit sa Paraon
at nag-asawa pa ng kapatid ng reyna. Nang mabalitaan ni Hadad ang pagkamatay ni David at Joab, humingi siya ng pahintulot sa paraon na bumalik sa kanyang lupain. "Bakit mo gustong bumalik sa iyong sariling bansa?" tanong ng paraon. "Ano ang kulang sa iyo dito?" Sumagot si Hadad, "Wala, ngunit hayaan mo akong umalis." At bumalik siya sa Edom, naghahanda ng paghihimagsik laban sa Israel. Ang pangalawang kaaway ni Solomon ay si Rezon na anak ni Eliada. Si Rezon ay tumakas mula sa kanyang Panginoon na si Hadadezer na hari ng Zoba noong tinalo siya ni David. Nangalap siya ng mga tauhan at naging pinuno ng isang pangkat ng mga manloloob. Pagkatapos ay nagtungo sila sa Damasco, nanirahan doon at ginawa siyang hari. Si Rezon ay naging kaaway ng Israel sa buong buhay ni Solomon, nagdulot ng gulo kasama si Hadad. Ngunit ang pinakamapanganib na kaaway ni Solomon ay lumitaw mula sa loob ng kanyang sariling kaharian. Si Jeroboam na anak ni Nebat, isang Efraimita, ay isa sa mga opisyal ni Solomon. Siya ay isang malakas at matapang na lalaki. At nakita ni Solomon ang kanyang kakayahan, kaya ginawa niya siyang tagapamahala ng lahat ng mga manggagawa mula sa mga angkan ni Jose. Isang araw, habang lumalabas si Jeroboam sa Jerusalem, nakilala siya ng propetang si Ahiyas na taga Silo. Tanging silang dalawa ang nasa bukid. Bigla, kinuha ni Ahiyas ang bago niyang balabal at pinunit ito ng 12 piraso. "Kumuha ka ng 10 piraso," sabi niya kay Jeroboam, "sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Narito, pupunitin ko ang kaharian mula sa kamay ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 tribo." Ipinaliwanag ni Ahiyas na ang 1 tribo ay mananatili kay Solomon, alang-alang kay David at sa Jerusalem. "Gagawin ko ito dahil tinalikuran nila ako at sumamba kay Ashtoreth, Chemosh at Molek at hindi lumakad sa aking mga daan, ni ginawa ang tama sa aking paningin, ni sinunod ang aking mga batas at alituntunin tulad ng ginawa ng kanyang amang si David." Ngunit tulad ng ginawa ng Diyos kay Solomon, nag-alok din siya ng kondisyonal na pangako kay Jeroboam. "Kung pakikinggan mo ang lahat ng iniuutos ko sa iyo, at lalakad sa aking mga daan, at gagawin ang tama sa aking paningin, sa pamamagitan ng pagsunod sa aking mga batas at utos, tulad ng ginawa ng aking lingkod na si David, ako ay sa iyo. Itatayo ko para sa iyo ang isang matatag na bahay, tulad ng itinayo ko para kay David, at ibibigay ko sa iyo ang Israel." Nang malaman ni Solomon ang tungkol sa propesiya, sinubukan niyang patayin si Jeroboam na tumakas sa Ehipto at nanatili doon hanggang sa kamatayan ni Solomon. Ang huling mga taon ni Solomon ay puno ng takot, hinala at kapaitan. Ang kaharian na itinayo niya ng may karunungan at kaluwalhatian ay unti-unting bumabagsak sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga panlabas na kaaway at mga panloob na banta ay nagpahina sa kanyang kapangyarihan. Ang mga mabibigat na buwis at sa pilitang paggawa na kanyang ipinataw para sa kanyang mga gusali at kaharian ay nagdulot ng pagkadismaya sa mga tao. Ang mga binhi ng himagsikan ay naitanim na. Matapos ang 40 taon ng paghahari sa Jerusalem, si Solomon ay namatay at inilibing sa lungsod ni David, ang kanyang ama. Ang kanyang anak na si Rehoboam ang sumunod sa kanya bilang hari. Ngunit ang kaharian ay hindi na kailanman magiging tulad ng dati. Ang trahedya ni Solomon ay hindi lamang ang pagkawala ng kanyang kaharian. Ito ay ang pagkawala ng kanyang relasyon sa Diyos, ang pinagmumulan ng kanyang karunungan at tagumpay. Ang kanyang buhay ay nagsimula sa pangako at potensyal, ngunit natapos sa pagkabigo at kabiguan. Ang lalaking nagkaroon ng lahat ay sa huli
ay nawalan ng pinakamahalagang bagay, ang kanyang malapit na ugnayan sa Diyos. Ang kwento ni Solomon ay isang malakas na paalala na kahit ang pinakamatalino sa atin ay maaaring mahulog sa kasalanan kung hindi tayo magiging maingat. Hindi sapat ang magsimula ng mabuti. Dapat tayong magpatuloy sa landas ng katuwiran hanggang sa dulo. Ang mga pagpipilian natin ay may mga konsekwensya hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa mga susunod sa atin. Ang kaharian ni Solomon ay nagsimulang bumagsak ng paunti-unti. Ang dating makapangyarihang lupain na pinuno ng katalinuhan at karunungan ay nagsimulang magpakita ng mga bitak sa pundasyon nito. Ito ay hindi nangyari ng biglaan, kundi isang mabagal na proseso ng pagkabulok na nagsimula sa puso ng hari mismo. Ang mga desisyon ni Solomon na mag-asawa ng maraming babaeng dayuhan ay nagdulot ng malaking kahihinatnan sa kaharian. Hindi lamang ito simpleng usapin ng pag-ibig o politika, kundi ito ay naging daan para sa pagpasok ng mga Diyos-Diyosan at mga ritual na sumasalungat sa Diyos ng Israel. Ang mga templo para kay Molech, Chemosh at Ashtoreth ay nakatayo sa mga burol sa paligid ng Jerusalem, isang nakakagulat na patunay ng kompromiso ng hari. Ang dating perpektong balanse ng pamamahala ay napalitan ng sistema na pabor sa mayayaman at makapangyarihan. Ang mga mataas na buwis na ipinataw ni Solomon para sa kanyang mga proyekto ay nagdulot ng hirap sa mga karaniwang mamamayan. Ang mga simpleng magsasaka at manggagawa ay nagsimulang makaramdam ng bigat ng kanilang pasanin, habang ang palasyo ay patuloy na nagpapakasa sa karangyaan at kayamanan. Isipin mo, ang isang ordinaryong Israelita noong panahong iyon. Habang tinitingnan niya ang mga gintong gusali at marmol na templo, hindi niya maiwasang isipin kung gaano kalaking bahagi ng kanyang pinaghirapang ani ang napunta para sa mga proyektong ito. Ang dating pagmamalaki sa mga tagumpay ni Solomon ay unti-unting napalitan ng hinanakit at pagkadismaya. Ang pagbabago ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin espiritual. Ang mga seremonya at ritual na dating nakatuon sa pagsamba sa nag-iisang Diyos ay nahaluang mga kaugalian at tradisyon mula sa ibang mga kultura. Ang mga araw ng pagdiriwang ay naging okasyon para sa kaligayahan at kasiyahan, ngunit ang tunay na kahulugan ng mga ito ay nawala na. Sa gitna ng lahat ng ito, si Solomon mismo ay nagsimulang makaranas ng kawalan ng katuparan. Ang kanyang katalinuhan na dating nagbigay sa kanya ng kasiyahan at kaluwalhatian ay ngayon ay nagsisilbing salamin na nagpapakita sa kanya ng kanyang sariling mga pagkukulang. Ang kanyang mga sulat sa Ecclesiastes ay nagpapakita ng isang lalaking naging desmayado sa buhay, na nagsasabing lahat ay walang kabuluhan. Ang mga bitak sa kaharian ay nagsimulang lumitaw ng mas malinaw. Ang mga tensyon sa pagitan ng mga tribo ng Israel na dating pinananatiling kontrolado ng malakas na pamumuno ni David ay nagsimulang lumitaw muli. Ang mga lumang hidwaan at hindi pagkakasundo ay muling nabuhay at ang pagkakaisa ng bansa ay nagsimulang manghina. Ang mga kaaway ni Solomon sa labas ng kaharian ay nagsimulang mapansin ang mga kahinaang ito. Ang Edom, isang lumang kaaway ng Israel, ay nagsimulang magrebelde. Si Hadad, isang prinsipe ng Edom na nakatakang mamatay sa ilalim ng kamay ni David, ay bumalik mula sa kanyang pagtatago sa Ehipto at nagsimulang maghasik ng gulo sa timog. Sa hilagang bahagi naman, si Rezon anak ni Eliada ay nagtayo ng sarili niyang kaharian sa Damascus at naging isang mapait na kaaway ng Israel. Ang mga bansang dating natatakot sa kapangyarihan ng Israel ay ngayon ay nagsimulang maging mas matapang at mapangahas. Kahit ang mga malapit na kaibigan at kaalyado ni Solomon ay nagsimulang magduda sa kanya. Si Jeroboam, isang mahusay at matalinong opisyal sa kaharian ni Solomon,
ay nagsimulang magkaroon ng sariling ambisyon. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa labas ng Jerusalem, siya ay nilapitan ng propetang si Ahijah. Ang propeta ay humawak sa kanyang bagong balabal. Pinunit ito sa 12 piraso at ibinigay ang 10 piraso kay Jeroboam. "Kunin mo ang 10 piraso," sabi ni Ahijah, "sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, Masdan, aking hahatiin ang kaharian mula sa kamay ni Solomon at ibibigay sa iyo ang 10 tribo. Ngunit siya ay magkakaroon ng 1 tribo alang-alang sa aking lingkod na si David at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili mula sa lahat ng mga tribo ng Israel." Ang propesiya ay nagbigay ng inspirasyon kay Jeroboam. Siya ay nagsimulang maghanda para sa araw na ang kaharian ay mahahati, at ang kanyang mga aksyon ay hindi na natiling lihim kay Solomon. Nang malaman ni Solomon ang tungkol sa mga plano ni Jeroboam, siya ay nagalit at nagtangkang patayin siya. Ngunit si Jeroboam ay tumakas patungong Ehipto, kung saan siya ay nananatili hanggang sa kamatayan ni Solomon. Ang mga huling taon ni Solomon ay puno ng pangamba at takot. Ang hari na dating kilala sa kanyang karunungan at kapayapaan ay ngayon ay napalilibutan ng mga kaaway at nagtataksil. Ang kanyang kaharian na dating matatag at malakas ay ngayon ay nasa bingit ng pagkakahati. Habang tumatanda si Solomon, ang kanyang kalusugan ay nagsimulang bumagsak. Ang hari na dating puno ng sigla at lakas ay ngayon ay nanghihina at pagod. Ang kanyang mga mata na dating nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba ay ngayon ay malabo at mahina. Ang kanyang isip na dating matalino at mabilis ay ngayon ay mabagal at nalilito. Sa kanyang huling mga araw, sinasabi na si Solomon ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan at bumalik sa Diyos ng kanyang ama. Ngunit ang pinsala ay nagawa na, ang mga binhi ng pagkawasak ay naitanim na, at ang mga bunga nito ay maaani sa susunod na henerasyon. Ang kwento ni Solomon ay isang mapait na paalala kung paano ang pinakamaalam na tao ay maaaring mahulog sa pinakamalaking kalapastanganan. Sa kabila ng kanyang hindi maikakaila na karunungan, si Solomon ay nagpakita ng isang nakakabigla at nakababahalang kahinaan. Isipin mo ito, ang hari na kilala sa buong mundo dahil sa kanyang karunungan, ang hari na pinili ng Diyos para magpatayo ng templo, ay unti-unting nahulog sa idolatria, ngunit hindi ito nangyari ng biglaan. Hindi naman siguro gumising si Solomon isang umaga at nagdesisyon na, "Ngayon, ako'y sasamba sa mga Diyos-Diyosan." Ang kanyang pagbagsak ay isang mahabang proseso, isang mabagal na pagkalihis mula sa daan ng katotohanan. At ito ay nagsimula sa isang hindi kapansin-pansing desisyon, ang pagpapapakasal para sa politikal na alyansa. Sa unang bahagi ng kanyang paghahari, si Solomon ay nakipag-alyansa sa Ehipto sa pamamagitan ng pag-aasawa sa anak na babae ni Faraon. Sa panahong iyon, ang politikal na pag-aasawa ay isang karaniwan at tinatanggap na praktis. Ngunit hindi niya alam na ang desisyong ito ang magiging simula ng kanyang pagbagsak. Ito ang unang hakbang sa isang mapanganib na landas. Habang lumilipas ang mga taon, si Solomon ay patuloy na nakipag-asawa sa mga kababaihan mula sa iba't ibang bansa para sa politikal na layunin. Ang Biblia ay nagsasabing siya ay nagkaroon ng 700 na asawang prinsesa at 300 kalaguyo. Isipin mo ang bilang na iyon, 700 na prinsesa mula sa iba't ibang kaharian. Bawat isa ay may sariling kultura, tradisyon, at relihiyon. Ang problema ay hindi lamang ang bilang ng kanyang mga asawa. Ang tunay na problema ay ang kanilang impluwensya sa kanya. Ang mga babaeng ito ay hindi lamang nagdala ng kanilang kagandahan at kayamanan sa palasyo ni Solomon,
kundi pati na rin ang kanilang mga Diyos-Diyosan at mga ritual. At dahil mahal ni Solomon ang kanyang mga asawa, siya ay unti-unting naimpluwensyahan ng kanilang mga paniniwala. Hindi naman siguro sinabi ni Solomon na, "Ayoko na sumamba sa tunay na Diyos." Sa halip, maaaring naisip niya, "Ano ba ang masama kung papayagan ko ang aking mga asawa na ipagpatuloy ang kanilang mga tradisyon? Ano ba ang masama kung magtatayo ako ng ilang altar para sa kanila? Hindi naman ito nangangahulugang hindi ko na sinasamba ang tunay na Diyos." Ngunit ang bawat kompromiso ay nagbukas ng pinto para sa higit pang kompromiso. Ang bawat maliit na hakbang palayo sa katotohanan ay naging isang malaking hakbang patungo sa idolatria. At bago niya namalayan, si Solomon, ang marunong na hari, ay sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan ng Sidon, Amon at Moab. Isipin mo kung gaano karaming mga altar ang itinayo ni Solomon para sa mga Diyos-Diyosang ito. Sa bawat altar na kanyang itinayo, isang bahagi ng kanyang puso ay naihiwalay mula sa tunay na Diyos. Sa bawat insenso na kanyang sinunog para sa mga Diyos-Diyosan, isang bahagi ng kanyang dedikasyon sa Diyos ay nawala. Ang pinakamalungkot na bahagi ng kwentong ito ay ang katotohanan na si Solomon ay may lahat ng kaalaman at karunungan upang malaman ang mas mabuti. Siya ang sumulat ng Kawikaan, isang aklat na puno ng karunungan tungkol sa pamumuhay ng isang banal na buhay. Siya ang nagpatayo ng templo para sa Diyos, isang gusali na nagpapakita ng kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, siya ay nahulog pa rin sa idolatria. Ang kwento ni Solomon ay nagpapaalala sa atin na ang karunungan ay hindi sapat. Kailangan natin ng higit pa sa kaalaman. Kailangan natin ng disiplina at katapatan. Kailangan natin ng pangako na susundin ang katotohanan, kahit na ito ay mahirap o hindi popular. Bakit kaya nangyari ito kay Solomon? Bakit siya, ang pinakamaalam na tao, ay nahulog sa ganitong pagkakamali? Marahil ay dahil sa kanyang kayamanan at kapangyarihan. Marahil ay dahil sa kanyang tagumpay. O marahil ay dahil sa kanyang pagtitiwala sa sariling karunungan sa halip na sa Diyos. Ano man ang dahilan, ang kwento ni Solomon ay isang mapait na paalala na walang sino man ang hindi maaaring mahulog. Kahit ang pinakamaalam, ang pinakamalakas, ang pinakamayaman ay maaaring mahulog kung sila ay hindi magiging maingat, ngunit hindi pa ito ang katapusan ng kwento ni Solomon. Sa katunayan, ito ay ang simula lamang ng isang mas malaking trahedya. Dahil ang kanyang pagbagsak sa idolatria ay nagdala ng mga konsekwensya na hindi lamang nakaapekto sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang kaharian at sa mga susunod na henerasyon. Sa susunod na bahagi, titingnan natin kung paano tumugon ang Diyos sa pagbagsak ni Solomon at kung ano ang mga konsekwensyang kanyang hinarap. Dahil sa bawat aksyon, mayroong reaksyon. At sa kaso ni Solomon, ang kanyang mga aksyon ay nagdala ng mga konsekwensyang nagbago ng takbo ng kasaysayan ng Israel. Ang tanong na dapat nating isaalang-alang ay ito: ano ang matututunan natin mula sa pagkakamali ni Solomon? Paano tayo makakaiwas sa parehong landas ng pagbagsak? Ano ang mga babala na dapat nating pansinin sa ating sariling buhay? Habang lumalalim ang gabi sa Jerusalem, ang mga kandila sa palasyo ni Haring Solomon ay unti-unting namamatay. Ngunit sa loob ng kanyang silid, ang hari ay gising pa rin, pinahihirapan ng kanyang konsensya. Ang pinakamatalinong tao sa mundo ay nakakulong sa sarili niyang kagustuhan. Ang lalaking kilala sa kanyang karunungan ay nahulog sa pinakamatinding bitag, ang pagtalikod sa Diyos na nagbigay sa kanya ng lahat. Isipin ninyo, isang kaharian na dating kumikinang sa ginto, isang palasyo na inggit ng lahat ng bansa, at isang hari na pinagpala ng Diyos
ng hindi maipaliwanag na karunungan. Ngunit sa likod ng marangyang pader ng palasyo, may nangyayaring pagbagsak na walang nakakakita maliban sa mga malapit sa hari. Ano ba talaga ang nangyari kay Solomon? Paano nagsimula ang kanyang pagbagsak? Hindi ito nangyari sa isang iglap. Tulad ng maraming pagkakasala, ito ay nagsimula sa maliliit na hakbang, mga kompromiso na tila walang halaga sa simula. Unang-una, isipin natin ang kanyang pamilya. Si Solomon ay anak ni David, isa sa pinakakilalang hari sa kasaysayan ng Israel. Ngunit si David mismo ay nagkasala ng malubha. Nangalunya kay Bathsheba at pinapatay ang kanyang asawa. Bagamat nagsisi si David, ang kanyang anak na si Solomon ay lumaki sa isang mundo kung saan nakita niya ang mga kahinaan ng kanyang ama. Nang maging hari si Solomon, humingi siya ng karunungan sa halip na kayamanan o kapangyarihan. Napahanga ang Diyos sa kanyang kahilingan at binigyan siya hindi lamang ng karunungan, kundi pati na rin ng kayamanan at kaluwalhatian. Sa loob ng ilang taon, si Solomon ay namuno ng may kahanga-hangang katalinuhan, nagtayo ng templo para sa Diyos, at nagdala ng kapayapaan at kasaganaan sa Israel. Ngunit may isang utos na hindi sinunod ni Solomon, ang utos na huwag mag-asawa ng maraming babae, lalo na ang mga babae mula sa ibang bansa na sumasamba sa ibang Diyos. Sa Deuteronomio 17:17, malinaw na sinabi ng Diyos, hindi siya dapat magkaroon ng maraming asawa at baka ang kanyang puso ay tumalikod. Si Solomon ay unti-unting nahulog sa bitag na ito. Nagsimula siyang pakasalan ang mga prinsesa mula sa ibang bansa para sa mga diplomatikong alyansa. Sa una, ito ay tila matalino at praktikal. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang harem ay lumaki hanggang sa nakakagulat na bilang, 700 na prinsesa at 300 concubines. Isipin mo ang epekto nito sa kanyang puso at isipan. 700 na prinsesa, bawat isa ay may sariling kultura, tradisyon at relihiyon. 300 concubines, bawat isa ay humihingi ng kanyang atensyon at pabor. Paano niya mapapasaya ang lahat ng ito? Paano niya mapapanatili ang kanyang katapatan sa Diyos habang napapaligiran siya ng napakaraming impluwensya? Ang sagot ay simple, hindi niya nagawa. Sa unang Hari 11:4, sinasabi sa atin, sapagkat nang tumanda na si Solomon, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi na lubos tapat sa Panginoon niyang Diyos, hindi tulad ng puso ng kanyang amang si David. Ang mga asawa niya ay nagdala ng kanilang mga Diyos-Diyosan sa Jerusalem. Sa simula, maaaring pinahintulutan lang niya ito para sa kanilang kapakanan, bilang paggalang sa kanilang kultura. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang lumahok sa kanilang mga ritual at pagsamba. Ngayon, isipin ninyo ang kontradiksyon dito. Ito ang lalaking nagtayo ng templo para sa Diyos ng Israel. Ito ang lalaking nanalangin ng isa sa pinakamagagandang panalangin ng dedikasyon na naitala sa kasaysayan. Ito ang lalaking nakipag-usap sa Diyos ng harapan at tumanggap ng mga pangako at babala mula sa Kanya. Gayunpaman, sa mga burol sa paligid ng Jerusalem, nagtayo si Solomon ng mga dambana para kay Chemosh, ang kasuklam-suklam na Diyos ng Moab, para kay Molek, ang Diyos ng Ammon na nangangailangan ng sakripisyo ng mga bata, at para kay Ashtoreth, ang Diyos-Diyosan ng pagkamakamundo at sekswalidad. Ang kanyang pagkakasala ay hindi lamang personal. Bilang hari, ang kanyang mga aksyon ay nagbigay ng permiso sa buong bansa na sumunod sa kanyang halimbawa. Ang Israel, na dating natatangi sa kanilang pagsamba sa isang tunay na Diyos, ay nagsimulang tanggapin ang mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga kapitbahay.
ang mga konsekwensya ay malubha. Sinabi ng Diyos kay Solomon na dahil sa kanyang pagtalikod, ang kaharian ay mahahati pagkatapos ng kanyang paghahari. Ang 10 tribo ay ibibigay sa iba at ang kanyang sariling anak ay mawawalan ng karamihan ng kanyang mana. At iyon nga ang nangyari. Pagkatapos ng kamatayan ni Solomon, ang kanyang anak na si Rehoboam ay naharap sa isang rebellion. Si Jeroboam, isang dating opisyal ni Solomon, ay namuno sa 10 tribo ng Hilaga para ihiwalay ang kanilang sarili. Ang dating makapangyarihang kaharian ni Solomon ay nahati sa dalawa, ang Israel sa Hilaga at ang Juda sa Timog. Ang pagbagsak ni Solomon ay isang malinaw na halimbawa ng kung paano ang isang taong may napakalaking potensyal ay maaring mawasak ng kanyang sariling mga pagpili. Ang kanyang talento, kayamanan, akahamahan, at kapangyarihan ay hindi sapat para protektahan siya mula sa kanyang sariling mga kahinaan. Ngunit may isang aspeto ng kwento ni Solomon na madalas nakakalimutan. Sa kanyang huling mga taon, tila nagsisi siya at bumalik sa Diyos. Ang aklat ng Ecclesiastes na pinaniniwalaan ng marami na isinulat ni Solomon sa kanyang katandaan ay nagpapakita ng isang lalaking natutunan ang walang kabuluhang paghahabol sa kayamanan, kapangyarihan, at kasiyahan na hiwalay sa Diyos. Walang kabuluhan, sabi niya. Lahat ay walang kabuluhan. Pagkatapos ng lahat ng kanyang karanasan, napagtanto niya na ang tunay na kahulugan ay matatagpuan lamang sa pagsunod sa Diyos. Ang kwento ni Solomon ay nagpapaalala sa atin na walang sino man, gaano man katalino o makapangyarihan, ang immune sa tukso. Ang mga desisyon natin araw-araw, lalo na ang mga maliit na kompromiso, ay humuhubog sa ating direksyon at destinasyon. Kung nalulungkot ka sa mga pagkakamali at kasalanan mo sa nakaraan, alalahanin na si Solomon, sa kabila ng kanyang malaking pagkakasala, ay nahanap pa rin ang daan pabalik sa Diyos. Hindi kailanman huli ang lahat para magsisi at bumalik sa tamang landas. Kung naguguluhan ka tungkol sa mga desisyon mo sa buhay, matuto mula sa karanasan ni Solomon. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang pag-alam ng tama, kundi paggawa nito, kahit na mahirap. Kung ikaw ay nasa posisyon ng impluwensya, bilang magulang, leader, guro, o kaibigan, tandaan na ang iyong mga aksyon ay may epekto sa iba. Ang iyong integridad o kakulangan nito ay maaring magbago ng buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang kwento ni Solomon ay isang mapait na paalala na ang pinakadakilang kalaban natin ay madalas ang ating sarili, ang ating mga pagnanasa, kahinaan at pagmamataas. Ngunit ito rin ay isang kwento ng pag-asa na nagpapakita na kahit ang pinakamatalino sa atin ay nagkakamali at kahit ang pinakamalalang pagkakasala ay maaring mapatawad. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong sa iyo, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan at pamilya para mas marami pang tao ang matuto mula sa kwentong ito. Mag-subscribe din para sa mas marami pang malalim na pag-aaral tungkol sa mga kwento sa Biblia at kung paano nila naiimpluwensyahan ang ating buhay ngayon.